Ayon po mga kabida, galit na itong mga dating opisaho ng PNP at saka AFP, ano po, no? Itong mga dati hong general, ha? Laban ho kay House Speaker Martin Romualdez, ano po mga kabida, dahil ho daw dun sa kanyang pinaggagawa dyan sa House of Representatives. Sa katunayan po, gusto na nila pong pagbitiwin po itong si Romualdez, no? Mula sa kanyang posisyon bilang House Speaker, at hindi lang yan, bilang representative ho ng Leyte, mga kabida. Meron pong isang open letter na pinost po itong si dating NICA Chief Colonel Alex Paul Monteagudo, ano po, no? Doon sa kanyang Facebook account, kung saan po yung open letter na yon ay di umano galing ho daw sa mga retired generals mula sa PNP at ng Armed Forces of the Philippines, ano po, no? At doon po sa kanilang open letter ay gusto ho nilang pababain na sa pwesto itong si House Speaker Martin Romualdez dyan ho sa House of Representatives. Hindi lang simpleng bumaba sa pwesto, kundi magbitiw bilang kongresista ho ng Leyte, no? Dahil ho daw doon sa questionable hong spending, yung paggastos ho ng pera ng taong bayan, ano po, no? Lalong-lalo na yung pamimigay ho ng ayuda mula po sa akap ng DSWD. At ito pong pag-approve ho ng budget na 6 point something trillion pesos, mga kabida, para sa 2025, kung saan po ay ang projected income lang po natin, mga kabida, ay aabot lang daw sa 4 point something trillion pesos. Meron ho daw tayong deficit na 1 point something trillion. Ayon po kay Finance Secretary Ralph Recto po, no? Kasi kinot kasi nila itong si Secretary Recto, mga kabida, ano po, no? Babasahin ko sa inyo ito pong open letter na pinost po ni Colonel Monteagudo. Yung open letter, mga kabida, ay nakapetsa po ito November 1, 2024. At ito po ay address para kay Speaker Martin Romualdez. Narito po. Open letter to Speaker of the House of Representatives Congressman Martin Romualdez. Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers, demand that you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Number 1, with 15.589 trillion pesos national government debt as of August 2024, you do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later, because you have recommended a 6.352 trillion pesos budget for 2025 against a 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion pesos according to Finance Secretary Rafael Recto, or a deficit of 1.712 trillion pesos. Number 2, you squandered 26.7 billion pesos from the AKAP of DSWD, or a fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Number 3, you failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Furthermore, there is no attempt on your part to remove the label of Congress as the Philippine biggest criminal syndicate, according to Biz News Asia. Number 4, aside from a report of your multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing to 1.25 billion pesos. Under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money paid by our blood, sweat, and tears as if you owned the Philippine government. Based on the foregoing observations, we want you out of the House of Representatives now. So yun po yung kabuuan ho ng open letter ho na di umano galing ho daw
sa mga disgruntled um, retired generals mula sa AFP mga kabida at sa PNP, ano po, no? Hindi po natin alam kung nanggaling ba talaga itong letter na ito, itong sulat na ito mula sa mga dati hong general, pero according ho dun sa puso ni Colonel Monteagudo ay ito po ay umiikot na raw dyan ho sa mga kampo ho ng posible sa Armed Forces of the Philippines or di kaya sa Philippine National Police, ano po mga kabida, no? So kahit na po doon sa mga kasundaluhan at kapulisan ho natin ay meron na ho silang obserbasyon ho dito ho sa mga nangyayari ngayon mga kabida sa ating hong pera, pondo ho ng bayan, marami hong naka-observe, no, na medyo parang kaliwat kanan yung paggasta ngayon, no, ng gobyernong ito, lalong-lalo na itong pamimigay ho ng ayuda mga kabida na billions of pesos po yung halaga, ano po, no, doon po sa ating mga kababayan. Wala tayong problema doon sa pamimigay, ano po, no, kasi isa din yun sa mga hakbang ho ng gobyerno para po ay ma-alleviate ito pong paghihirap ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga walang trabaho, ano po, no? Pero dapat po merong projection, no? Ibig sabihin, dapat merong calculation po mga kabida kung sino-sino yung dapat bigyan nitong mga ayuda na ito, ano po, no? Kasi napansin ho natin na kahit na okay yung trabaho, may mga sweldo, may mga trabaho po mga kabida ay beneficiary pa rin, no? Naging beneficiary sa ayuda ho mula sa gobyerno, no? Na sa halip sana yung mga tao pong walang trabaho, yung wala hong income, yung mga magsasaka ho natin na kailangan po ng tulong mula sa ating gobyerno ay hindi po naging beneficiary ng ating hong gobyerno mga kabida at na nitong ayudang na o ayuda na binibigay ho, no, ni House Speaker Martin Romualdez, no? At dito pa, kapansin-pansin po mga kabida, bakit po si House Speaker Martin Romualdez po yung nangunguna ho dun sa pamimigay ho ng pera, no? Remember, itong si Speaker Martin Romualdez ay nasa legislative po. Yung primary function ho nila ay gumawa ho ng batas. Mag-craft ho ng batas mga kabida. Hindi ho mamimigay ho ng pera. Kasi trabaho na yun ng executive department. Ano po, no? Yung pamimigay ng pera, yung implementasyon ho, kung ano yung batas ho na nilikha ho ng House of Representative at ng Senado at ang Congress mismo, by the way, no? So bakit ho siya po yung personal ho na namimigay, trabaho yun ng executive department, di ba? Yun po yung napuna ho natin mga kabida. Dati wala hong nangyaring ganyan, ano po, no? Kung meron hong mamimigay ho ng pera, yung executive, no? At saka ito, yung trabaho ng DSWD, parang nasasapawan na po ni Speaker Romualdez. Every time po na merong AKAP assistance mga kabida o AIX assistance o financial assistance, nariyan ho si Speaker Romualdez, no? Walang absent po mga kabida, no po, no? So yun po, nakapagtataka po yan. Kaya nga hindi ho natin maiwasan mga kabida na ganun yung obserbasyon ho ng ating mga kasundaluhan, yung ating mga retired generals po ng AFP at saka PNP, ano po, no? Itong mga sundalo po natin mga kabida, nagmamasid yan eh. Hindi yan sila kikilos kung wala pong rason na kumilos po sila, ano po, no? Hindi po natin alam kung totoo ba itong mga nag-circulate ngayon na open letter. Since meron hong obserbasyon na ganito, dapat hong maghunos dili po yung ating gobyerno, ano po, no? Itong paggasta ho ng pera po natin, no? Mula sa dugo at saka pawis yan eh, no? Tapos ganyan lang yung paggastos yung ng pera natin. 'Di ba? Pamimigay mo lang 'yan, mga kabida. Kahit na ako siguro aangal ako diyan. Kasi parte ako doon eh. Kahit doon sa mga hindi qualified, no? Hindi nararapat, may pera ako doon eh, no? Yung pera na kabilang, yung pera ko na kabilang doon sa kanilang binigay, dugo at pawis ang pinuhunan ko doon, 'di ba?
So, yun po mga kabida, no? So, dapat ho, maghunos dili po itong gobyernong ito. Huwag ho nilang hayaan na umabot po sa sukdulan, no? Yung pagtitimpi ngayon ng mga tao, lalong-lalo na itong mga disgruntled PNP and AFP officers, retired officers, ano po, klaruhin lang po natin kasi retired officers po sila, ano po. Okay, so may karapatan na po silang mag-voice out dun sa kanilang grievances kasi civilian na po itong mga ito, no? Hindi katulad doon sa mga active officers, soldiers natin, nagtitimpi lang po yan, mga kabida, ano po, no? So, yun lang po, mga kabida. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Audio Jungle.